Back to my channel, this is Nip TV again. So ngayon guys, mayroon akong share sa inyo isang DIY idea. Pero bago tayo magsimula, isa muna maikling intro. Balik tayo. Bali, ang share ko sa inyong idea is napakasimple lang nito. Marami naman nakakaalam nito, pero para lang to sa mga hindi nakakaalam, medyo i-share ko lang sa inyo to. Bali, ang i-repair natin ay isang plastic broom, walis. Ayan. Ang problema nito is nabali na yung kanyang original na handle. So, hindi na nila na ibalik kasi putol na yun dito. So, tapos nabasag na rin yung kanyang plastic handle. So, inano na lang, tinapon. Buti ito hindi itinapon. So, magagawa pa ng paraan. So, ang gagamitin ko ditong pinaka replacement handle is PVC pipe na lang siguro kasi medyo matibay din naman PVC lalo kung makapal. Ito guys, ang gagamitin ko yan. PVC pipe. Medyo matibay din ito. Matigas din ito. Hindi basta-basta nababaluktot ito pag nagwawalis ka. So, ang problema lang nito guys is hindi natin siya mapagkasya rito. Yan. Kasi halos paras lang ng sukat. So, ang gagawin ko lang siguro tsaka kailangan maliit yung dulo para magkasya ron. May pilit man natin ipasok to. Hanggang dyan lang. Wala na. Hindi na siya hanggang dito lang. So, madali rin matanggal. So, ang gagawin natin guys is siguro lalagarian ko muna to. Lalagarian ko ng mga 4 siguro hanggang ganyan. Kabila. So, 4 para medyo mapisil natin ng konti yung dulo. Tapos, tatry natin na may pasok hanggat saan sa aabot. Tapos, siguro lalagyan na lang natin siya ng yung dinidikit sa mga PVC pipe. Yung ganito. Sandali kukunin ko muna. Yung ganito. Neltex PVC pipe cement. Yan na lang yung gagamit yung pandikit. Matibay din naman yan guys pag tumigas. So bali, lalagarian ko muna guys. Tapos babalikan ko na lang kayo. A few moments later. Guys, nalagari ko na. Ayan, nilagay ko. Ayan. Ayan, para medyo mapapalit natin to. Ayan, para maipasok natin ganyan. Ayan. Masyado ata napahaba yung lagari ko. Babawasan ko pang konti. Babawasan ko mga hanggang dito siguro. Okay guys, babawasan ko muna. Okay. Ayan, pwede na siguro to. Pero ang problema nito guys, matigas pa rin to guys kahit na maganyan natin. So, ang isang paraan pa rito para mapalambot natin is painitan natin to guys ng heat gun para medyo mas lumambot siya at madali natin sa ipasok. So, okay guys, ito na. I-on ko lang yung heat gun ko. Yan. Yan, painitin. Hintayin lang natin siya umakyat sa temperature na required natin. Okay, so pag napainit natin na to at medyo napalambot, try natin siyang para malaman natin kung hanggang saan siya aabot. Okay. So, subukan natin na ito. Painitan natin ng heat gun. Tingnan natin kung siya nga pala, pag mainit na siya guys, huwag nyo hawakan kasi mainit siyang plastic yan, PVC. Gamitan natin siya ng siguro long nose of plies para maano natin, mai-bend natin ng konti. Okay.
Ayan o, medyo malambot-lambot siya. Okay, ito natin ng plies para yan, mapagano natin. Kasi mainit yan. Ayan. Tulak natin. Papasok. Ayan. So yan, habang malambot pa siya guys, samantalahin, pasok natin ganyan. Tulak natin kung hanggang saan yung aabot siya. Yung sagad niya, yan. So yan ang pinakasagad niya. Yan. Ikot natin ng ganyan. Yan. Swerte natin kung gagawa siya ng thread, sarili niyang thread. Pero kung hindi man, okay lang. Lalagyan natin siya ng Neltex. Pag tumigas yan guys, yung plastic, matibay yan. Hindi na basta-basta yan na mabaluktot. Yan. Ikot-ikot nyo lang guys. Baka sakaling gagawa siya ng thread. Yan. Yan. So, sagad na siguro yan guys. Kasi pag hindi nyo na siya may tulak papasok, sagad na yan. Tapos ngayon, ibalik nyo guys, ganyan. Ayan. Nakita nyo guys, bumilog siya. Ang ganda, di ba? So, gagawin natin guys, lalagyan natin sa nga ng Neltex, PVC pipe, para dumikit siya doon. Ayan. Sagad na yan kasi yan, yan na sukat. Okay. So, lalagyan natin siya ng, ayan, tigas na yan guys, ang tibay. So, lagyan natin siya ng, buksan natin muna yan, ating Neltex. Tingnan natin kung mabuksan natin. Ayan. Sana hindi pa matigas tong Neltex natin para pwede pa siyang gamitin. Ayun, okay pa, pwede pa. Ayan. So, sausaw lang natin. Ayan. Para karoon siya ng pandikit. Ayan. Lagyan na rin natin dito sa bandang taas niya para sakaling pati yung labas dikit. Okay. Patuloy lang natin ng konti. Tapos, yan na muna natin dito. Yan. Tapos, lagyan din natin to guys, yung dito. Yan dito. Yan. Para meron din siyang pagpatibay na pandikit. Okay. Yan. Tapos, ipasok na natin to. Ayan. Ikon nyo lang guys, ipantay nyo lang. Para hindi siya baluktot. Ayan. Ayan. Tingnan nyo kung diretso na yung walis. Pati dito. Ayan. Tapos dito. Okay. Ayan. Tulak nyo, papasok. Yan. Yan, tingnan nyo kung diretso. Diretso, yan.
Okay. So yan, tapos patuyuin lang natin guys. Pag tuyo niyan, ang tibay na niyan. Matibay pa sa original. Ayan. Okay. Takpan nyo lang to para hindi tumigas. Okay. So yan lang guys. Ayos na yung ating walis. Yan. Ayan, tulak pa natin para talagang yes na matigas. Yan. Para talagang matibay na matibay. Tapos patuyuin. Ngayon, since para naman maganda siyang tignan, kasi ang dulo ng ating ay may ganito. Siyempre baka masakit sa kamay. Pwede yung lagyan ng parang takip. Pwede yung mga takip ng pabango, kaya yung mga ganito guys, oh. Yan, wala nang laman. So pwede natin lagyan dito para maganda-ganda naman siyang tignan. Ayan, oh. Ayan. Since masikip naman siya guys, hindi mo na kailangan lagyan ng pandikit o nail text. Nasa sa inyo guys kung gusto niyo lagyan ng pandikit, pero sa akin sa tibay niyan hindi na kailangan. So maganda siyang hawakan. O di ba? So meron na tayong walis na maganda. May handle na siya at meron pa siyang sapin. Okay, so pwede na nilang gamitin to. Papatuyuin lang muna to natin ng mga ilang oras para talagang kagat na kagat talaga yung tibay niya. Yan. Okay, so yun lang guys ang technique paano pag mag-repair ng mga ganitong klaseng mga walis, yung mga made of plastic. Kung meron kayong kahoy, pwede rin. Kortehan nyo lang yung dulo na medyo patulisan ganyan para pumasok lang dito. So yan, ang ginawa ko lang, hiniwa ko siya ng 4, tapos nilagyan lang natin ng ginamitan natin ng heat gun para siya lumambot, para mas madali siyang ibaon. So yun lang guys, kung nagustuhan niyo itong aking senior na simpleng DIY idea para paano mag-repair ng mga walis na ganito, paki-like and share guys, and don't forget to subscribe to my channel Nib TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa mga video. Maraming salamat.